sanctifying grace. Yung pangalawa is actual grace. Ang actual grace may dalawang distinction na prevenient. Ito po yung sinishare ko kahapon. Prevenient and cooperative grace. Pero dito tayo sa sacramental grace. Ito yung catechism ko na i-share sa inyo. So, ang sacramental grace is the grace of the Holy Spirit. Saan galing itong sacramental grace? From the Holy Spirit by Christ through sacraments. Saan galing? Ang sacramental grace, galing sa Espiritu Santo. Sa pamagitan ni Kristo. Saan niya dinaan? Through its sacrament. So, importante sa atin, yung mga sakramento, proper to its purpose and effect. So, each sacrament, may sacramental grace binibigay. Wow! Ilan ba yung 7 sacraments? Ilan yung 7 sacraments? 7. Bright na ninyo. No? 7 ba din, ano? The sacraments are not symbols only. They truly cause grace. Hindi lang yan sign. No, sacred sign. Sacramento. Sacra is secret, mento is sign. Secret sign. Not only secret sign. May sumigaw na. No? Huwag kayong tumakbo, ha? Mahabulin nila kayo. So, bakit sumigaw? Takot yung demonyo. Bakit ka tumakbo? Takot ka din. Liwat ka sa demonyo. So ngayon, activate your faith, not your fear. Amen? So, patuloy tayo. The sacraments are not only signs, but truly grace, cause grace. They are Christ's chosen instrument for salvation and sanctification. Sino nagpili nito? Hindi Santo Papa. Hindi ang mga apostol. Si Kristo mismo. Anong intention? For salvation and sanctification for all humanity. Grace always comes from God first and requires human disposition. Faith leads us to the sacraments. The sacraments strengthen and deepen faith. Each sacrament gives a distinct grace ordered to a specific purpose. So, dito tayo sa, ano yung unang sakramento? Uy, unsa? Sa ibuyag. Mga bunyag ng bautismo. Nakaroon, unsa man ang makita nato nga, man tubig. Unsa may grace nga di nato makita. Efficacious sign of grace nato makita. Ato madawat nga grasya. New birth. Bag-o na tang tao. Unsa ta? Say bahog tao. No. Bag-ong binuhat. Bag-ong tao. Dili bahog tao. Lahi po ng bahog tao, no? New birth. Forgiveness of sins. Adoption as child of God. Una ang grace. Yan po yung grace na matanggap natin. Specific grace. So yung bata, naging bago yung kanyang buhay. Buhay na walang hanggan. So ang analogy natin dito, birth certificate plus new life. Just as birth brings a person into the world. Yung pagsilang mo, yung pagsilang mo, brings a person into the world. Baptism brings a soul into a new life, to divine life. Yung pagsilang mo, yun po yung bringing a person into the world, yung pagsilang natin. Pero yung bautismo, bringing a soul to the divine life as sons and daughters of God. Amen? So yan po yung specific. Without birth, no life. Without baptism, there's no eternal life. Kaya nga, kung may bata kayo, maagong isilang, nung una, yung nanay nandun pa sa hospital.
Yung bata, dinala na sa simbahan para mabautismohan. Pero ngayon, nagdepende tayo sa biik. Ayaw niya na kumudako ng baktin. Tinoon, dili. Yan namatay mang baktin, ang palit na butag baktin. Ato sa ning padakon. Di ba nina? No birth, no life. No baptism, no eternal life. So, very essential, mga kapatid, ang bautismo. Yan po yung sacramental grace na matanggap natin. New life in Jesus. Bagong tao na po tayo. Bagong nilalang. So, inigkatamo na ito sa atong ginikanan, anak sa tao. Inigbunyag di mo, na tao kapag usap. Sasabakan sa Diyos. Anak na ka sa Diyos. Dili lang ka anak sa tao. Anak sa Diyos. Amen? Nabautismohan na kayo? Totoo? Anak na kayo ng Diyos. Wow. No? So dito tayo sa Eucharist. Ano yung sacramental grace na matanggap natin sa Eucharist? Union with Christ, increase of charity, spiritual nourishment. Daily bread for the soul, as the body weakens without food. Yung katawan natin, manghihina yan without food. The soul weakens without the Eucharist. Kaya nga, dapat every Sunday tayo magsamba. Huwag kang magpa-late. Bakit? It weakens your soul. Kapag hindi ka tatanggap sa banal na katawan ni Kristo. Ang ating katawan weakens when we never feed food. Kung hindi tayo kakain. Totoo, hindi. It does not merely remind us of Christ, it feeds us with Him. Hindi ordinaryong pagkain yan. Siya po yan. The divine person, hindi po yan abstract Christ. Hindi po yan concept of Christ. Hindi po yan idea of Christ. Lawas ni Kristo. You receive the divine person of Jesus Christ. Wow! Uy, nauban nga, dugay man maabot og misa. Silingan na ba yung sa parokya? Kilid ras parokya ang simbahan sa ilang balay. Maliit pa dyan. Inigpaso, prosesyon na yung pare, nang lugod pa. Naligo pa. Pagwali sa pare, nang lugod pa. Pagpangalawat, mapay unang ni kalawat. Nawa si Kristo, amen. Pag final blessing, ni uli na. Kung sa'yo pagtuuli mo, sinihan. So, we receive the divine person of Jesus. Not the idea of Jesus, not the message of Jesus, but the messenger of the good news, who is the divine person. Di naman basta-basta, oy. Mawita nang hangyo ko ninyo, makaluhod mo, luhod yun mo. Dili na pan na ordinaryo. It is the bread from heaven, and the bread that I'll give you is my own flesh. The drink that I'll give you is my own blood. Wow! Ka-bless nating mga Katoliko. Nalilipat ka sa iba. Walang katawan ni Kristo doon. Walang dugo ni Kristo doon. May message. May proclamation of the message. But the messenger is not there. Yun ang kaibahan sa simbahan Katoliko at sa simbahan na tatag lang ng tao. Naintindihan ninyo? So dito tayo sa susunod. Ang sunod na sakramento is confirmation. Strength of the Holy Spirit to witness and defend the faith. Nakonfirmahan na kayo? Sacrament of confirmation? Minsan yung iba, magpakonfirma nung magpakasal. No? Parang requirement sa kasal. Hindi natin lubos na intindihan yung sakramento. Ano yung grasya na ibibigay ng Panginoon sa atin when we receive the sacrament of confirmation? The strength of the Holy Spirit to witness, to defend the truth of our faith. Hindi tayo matatakot. Marami sa atin natatakot in sharing our faith. Nahihiya nga mag-sign of the cross sa Jollibee, sa McDo.
In the name of the Father, why nakakita? The Son, the Holy Spirit. Natatakot mag-sign of the cross. Don't be shy. You receive the sacrament of confirmation. It is the strength of the Holy Spirit to witness the truth. Not only to witness the truth, but to defend the truth. Kaya nga, may debate ko bukas. Hindi makipag-away sa mga pastor. Just to defend the truth. Dahil ang mga fake news na inuulit-ulit, ano mangyari dyan? Maging totoo yan sa mga walang alam. Kaya nga, maraming mga Katoliko na converted doon sa ibang sekta. Sila may 24/7 radio station. 24/7 yan. May radio station, may TV station. Katoliko, walang TV station, walang radio station, walang gasoline station. Kaya nga marami sa atin naakay sa maling aral, sa maling mga propeta, sa maling mga ngaral, sa maling simbahan. Isa lang ang tunay na simbahan, yung tatag ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? So, wala na akong oras ha. Sa sunod na lang. May bukas pa ang iyong buhay. So, dito lang tayo sa Sacrament of Confirmation ha. Dahil marami kayo ngayon at may nag-react na. So, Satan is real, but the grace is real. Alam nyo, may nag-contact pa tayo ng additional na pari. Salamat tayo ni Ma'am Dulce Kirante. Siya po yung sponsor natin sa stipend sa pari. No? Nagbigay sa atin ng 350,000 pesos para sa stipends, gasoline allowance sa mga pari. So, kumukontak na din ako na additional na pari para lahat kayo, you will restore the sanctifying grace in your life. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? So, salamat sa Diyos. No? May mga tao na nagsuporta sa ministry. Na-amaze niya ako, 350,000 binigay. No? Akala ko 3,500 lang. No? 300,000 good for, until matapos po. Gasoline allowance po yan sa mga pari na tumutulong sa atin. At nagsakripisyo na sila sa pagbigay sa inyo ng sanctifying grace. Alam nyo, kapag mangumpisal kayo ngayon, you receive the sanctifying grace. You are full of grace. Para kayong sasakyan ninyo. Yung sasakyan ninyo, makaabot ba dito kung walang gasolina yan? Ha? Yung cellphone ninyo kung nalubat, makontak ba kayo? Hindi. Pero ngayon, hindi lang kayo charge, full charge kayo when you go to the sacrament of confession. Amen? Hindi lang kayo na patubilan. Full tank kayo ngayon. Uy. So, huwag kayong umuwi without confessing your sins. Kasali si Father Darwin, mangumpisal din. Lahat tayo. Kinakailangan natin ng sanctifying grace. Only the sanctifying grace can change you. Not your goodness, but the goodness of God. And the initiative of the Lord is the grace given to all of us for free. Wow! Walang bayad. Nangumpisal ka ngayon, naghugba ka sa sibot ganina. Tsakwa, Father. Away kumpisal. So, katong nakughug sa sibot, may unang mukumpisal. Ngayon ba? Wow eh. Nihug kagwa, di na mong utana pa rin. Nihug na ba ka dito? No. Okay, gasoline allowance na ako. Wala. Maghulog ka sa sibot o wala, libre po. Mamaya, ibibigay namin yung katawan ni Kristo. Sasabihin ba ng minister, oops, before ang lawas ni Kristo, before ka mo nga, nihug na ba ka sa sibot? Ay pasa. Hindi katawan ni Kristo ang ibibigay namin sa iyo. Ano yung ibibigay mo sa amin? Buto ni Kristo. Bukog. So, maghulog ka o hindi, katawan at tugo ni Kristo ang tatanggal
agape natin, His divinity, His divine person. Amen! Higit pa kayo sa nanalo ng luto ngayon. Full charge kayo, full tank kayo, full of grace! Wow! Ano kayo? Sana all, no? So yan po, sinisikap po namin yan para mabigay namin yung sacrament sa inyo, hindi yung sarili namin. We are nothing. But the sacrament is greater than us. It is the life of God. Halig manindo?